has done great things sa tumatago sa kinabuhi. In book of Psalms 126 verse 3, ano na tatlo ka verse na akong i-share. Ika na bitang atong basahon kanong buntag. The Lord has done great things for us, and we glad. In NIV, New King James Version. Sa NIV naman, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. NLT translation, New Living Translation. Yes, the Lord has done amazing things for us. What a joy. Amen. The Lord has done amazing things for us. What a joy. Kada isa sa tuwa, lahi-lahi ang mga experience sa kinabuhi. Na tayo mga testimony sa atong matao sa kinabuhi, nga makaingon din kita nga amazing yun ang Ginoo. Amen. Ang atong Dios nagabuhat sa og dagkong mga butang sa atong matao sa kinabuhi. In Psalm 26, it is a song of gratitude and celebration, sung by God's people as they travel to Jerusalem. During this time, ilahang remember na himduman nila how God brought them back from captivity. Para sila lisod, murabag, makaingon sila silang kagalingon, karang daw di makaya. But the Lord, iyang i-fulfill ang iyang promise sa kinabuhi, sa mga katawhan sa Israel, nga paglaluwason gayon sila. Naghimo gayon ang Ginoo og mga kahibulang butang alang kanato. Naghimo gayon ang Ginoo mga kahibulungang butang sa imuhang kinabuhi. That's why karon nga buntag dapat magmalipayon kita. Amen. Dapat aduna kita'y kalipay sa pag-celebrate sa tuang Thanksgiving. Kinsay adunay kalipay, magpalakpak o kusog nga palakpak. Amen. Kinsay adunay kalipay nga maglawa, musiki to hallelujah. Kaya sa palakpak o kusog nga itong bigyan Diyos. Igsoon ang paghataw o pagpasalamat sa itong bigyan Diyos, ditag na sa kabuntagon. Ako, ikaw, kitang tanan, nagpaila, o atong hirigog nisa, nagipanalanginan kita sa itong bigyan Diyos. Amen. Ang pagpasalamat nato sa tumbing ng Diyos, sigtak na sa kabuntagon, usa ka indikasyon nga ang Diyos naghimo og mga kahibulungang butang sa ato ang matang usa ka kinabuhi. Amen. Okay na, Bisaya? Straight lang ang Bisaya. Mas masarta na nato ang Bisaya. Usbon na po. Nailag na sa kabuntagon, dili sulambang na diri nga nag-celebrate kag Thanksgiving to kay karong orasa, karong adlaw imong i-recognisa, imong giila nga ang Dios nga naghatag kanimo kahibuluang butang, Dios nga milagroso sa imong kinabuhi, nagapadayon, nagapamuhat hangtod karong orasa. Amen. That's why as we celebrate Thanksgiving this morning, kabalag mo natin mga preparations sa itong mga tables, natin ginaandam ng mga pagkaon, pasok physical na lawas. Pero let us focus first, the giver. Nga basahin mo ay tag-iya ni anak. Let us enjoy, let us, ang karaban na atong i-welcome, sulod sa itong kasing-kasing atong pinga Diyos. Then let's celebrate Thanksgiving filled with praises. Amen. Palakpakan itong mga Diyos kanindot sa itong praise and worship. Kaya bang ang pagsangulong nato karon sa itong pagpasalamat sa itong mga Diyos, puno kita sa mga pagdaig. Amen. Ang pagpasalamat nato sa itong mga Diyos, kita na sa kabuntagon, puno kita sa kalipay. Ito kay walay rason mga igsoon, nalit kita maglipay na ang Diyos matinun-anon, ang Diyos mahidugmahon sa itong matagos sa kinabuhi. God has different things sa itong matagos sa kinabuhi. So this morning, ang atong pangutanan sa inyo ang buntag, kung saan ay mga dagong butang, ngayon na sinati, what are the great things God has done sa imuha, sa kuwag, sa ato ang tanan? It is a reminder lang din sa tuwa, mga igsoon. Number one, siyempre,
wala kita diri karon kung wala kita giluwas sa atong Dios. Amen. God save us. Giluwas kita sa atong Dios. He redeemed us from sin. That's why in Psalm 118 verse 51, I will praise you for you have answered me and have become my salvation. Giprotektahan kita sa atong Dios, mga igsoon. Diba? Gipakita sa Dios kanato, giunsa kita niya paghigugma. Gitubag sa Dios ato mga pag-ampo kaniadto. Yes, naging nato ang isa sa nagtestimony kaganina. Ang delay, dili po pasabot denial. Kung dili proseso, wala na kita kabalo na sa hinay-hinay, sa hilom ang Dios, aduna desay, gihimo sa imong kinabuhi. Ang Dios na sa gimuhat para sa imuhang kinabuhi. That's why, kanabang, ang ako ang kasing-kasing, malipayo yung nagpasalamat sa tubingan Diyos ko, kaya naman nasinapit nato ang kaluwasan na gihatag sa Diyos ka nato. Palampakan nato ang tubingan Diyos nga na. We experience the power of thankful heart. Mapapasalamat ng kasing-kasing doon, kaya naman, we experience God's salvation. Muna nga, walay rason karon nga magkaluya ka sa pagpasalamat sa Ginoo. Murabag wala mo ko'y gana. Murabag luya man ako ang siguro bilar, anak natural magud na. Pero part gid na sa pagpasalamat sa atong Dios. Ang imong kahago tibok gabi, ay imong preparation tibok gabi para ikaw magpasalamat sa atong Dios sa buntag. Gihimo nimo na to kay gusto nimo nga mapasidunggan ang ato ang Dios. Amen. Not only that God save us, He restored us to Himself. Ipasig-uri kaniya. Layo kita sa presensya sa ating Diyos, pero iyang kita ipaduol dinha kaniya. Ipalangga kita sa ato ang Diyos. God turns captivity into freedom. That's why Israel experienced restoration beyond expectations. That sometimes God surprises us with breakthrough we never imagined. And anak yun, kamaayo, ingon anak pagkamatinud-anon ang ato ang Diyos. Ikaduha, not only that God redeemed us, saved us, but God has provides for us our daily provision. Wala kang ipapasmo sa Ginoo. Ang nagtestimony ka kanina, mas kulang alawas, pero hinsog ng gapon. Amen. Parang pagkatutin ni sana. Wala din kami pasagdan sa atong Diyos. Iyang i-provide ang tanan, di mo mapagkinanglan. In Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. God has provided for us our daily provision. God has provided for us our protection and preservation. Imagine, nakaagi kita o grabe yung mga katalagman sa kinabuhi. Siguro kung atong i-recall, atong experience, daghan kita mga kasinatian na makayong kita, di naging ko makasurvive. In 2019, kung na-remember yung kasagsagan sa Linog, di ba? Tanawin yun nato ba? Kanang kasagsagan sa Linog, 2019, 2020, pandemic, di ba? Na-experience ang daghan na namatay sa COVID. Apan wala ni bisan isa na apektuhan sulod sa imong pamilya, luyo sa mga pantabo, kaya naman, gitabangan ka sa ato ang Panginoon Diyos. Di pakita sa Ginoo ang iyang pagpalangga sa imuha, sa iyang mga katawhan, ilabi na sa tanan mga Kristohanan diri sa Makar Ecofic Church. Amen. Di pakita sa Diyos ang iyang milagro o katingalang butang sa imuhang kinabuhi. Muna, if you are alive today, if we are alive today, it's because God kept us. Amen. Amen. Giapingan ka sa Diyos. Gianiman ka sa Diyos. Gibantayan ka sa atong mga Diyos. Muna nga,
Kana bitaw blessed kayo ka sa kadaghang tao sa tibok kalibutan, ikaw buhi ka hangtod karon. That's why imo yung ibalik diha sa Ginoo ang pagpasalamat ang sa tibuok nimong kinabuhi nga imo gyud sa pasidunggan ning takna sa kabuntagon. My wife, kauban ako karon. Mag-share ko niya sa unsa ako ang experience. Mo sa ta sa number 3. Obat na ni. Basta mamina ra gyud ko mo sige imong amin mahumay kita dayon. Amen. Di lamang nga luwas kita sa atong binga Dios. Di lamang yang i-provide atong mga pagginahanglan sa matag adlaw. Number 3, God has healed and restored us. In Psalm 120 verse 1, I call on the Lord in my distress, and He answers me. Amen. Wala gyud iabot sa punto nga wala ka giayo sa ato ang Diyos. God has healed you and restored sa tumataw sa kinabuhi. Healing of body. Sickness that could have destroyed us, God cured. Amen. Sickness that could have destroyed us, God cured. Ipakita din sa Ginoo nga di kini pwede nga pasagdan iyang pinalangga ng mga katawhan. Iyang pinalangga mga anak nga nagapadayon, nga nagadayi, nagasimba sa pamilya Dios. When my wife diagnosed breast cancer, year 2016, 17, napako sa city that time. 14 years ko sa city. Grabe ang kalisod. Nagpabayopsi, automatic, ductal carcinoma, cancer yun. Kauban na po before si Marie Visayo. Napod ang kauban ka dati nasa likod. Pagkabot sa panahon na nagalahin na yun ang sitwasyon, siyempre another of kanapitang next opinion na po, mangita na po kuhan, kaasa na po dapat pag-check up. Kung sigurado ba yun. Pila na ka-doktor, 3 na ka-doktor, last na ginawa pag-check up, nakabot ang tagong sa Davao, same result. Ginat kami, stage 4 na ni, di na niyo mabuhi. You see? Grabe ba? Kana ba, maski inana ang scenario, inana ang declaration, but I still believe sa ako, ayun ko, God is amazing God. Kabal ko lagi sa paglabuhaton. Ako lang gaya pag-encourage. Payat na kayo, bedridden. Kasi may pang mga anak. Elementary, kinder, elementary. Kunya, trabaho. Kabit na luso. Niabot sa punto, nanasin bisit, basta biyaan na ako siya. Kana pasakdaan ako. Pero sa kabalo, nga ina-silent, ako kasig-kasig, nagahila. Kabalo ba mo, God is amazing God. Muna nakahanay ko ba, grabe yun kagamhanan ang atong mga Diyos. Last na mo nga nagpa-check up diri sa Jensen na doon na sa kay Dr. Cortez. Sa Rimar, o Dr. Cortez. Pagtanaw niya, before na nagpa-check up, grabe yun, nag-fasting ko, nag-pray ko sa Ginoo, tanan, nagampo sa mua. You know what? Pagkabot na mo dito, nga na si Dr. I-check niya ang mga tanan. Sa namin, dili man ni cancer. Anak siya. Murang ba? Ha? Imposible. Bias ka mo, doktor. Specialist of cancer. How come? Pagkabot niya siya ha, gilinginan yun niya ang results ng biopsy. Lingin yun. Dili niya sa cancer. Kung ano sa benign. After 3 days or 4 days na result, nagadto ko niya sa St. Elizabeth. Gabi ang gikat pa sa balay, para man nagahila-kahila ko, dito, ginabugngan lang ginako, Lord, kung sa mga resulta, salamat tayo. Pagkabot sa result. Kung sa itong gilinginan ni Doktor, makuning gihapon ang result. Binay, tipid sa cancer. You see, paano ginawa ng Ginoo? Grabe, ang prayer na kung ginaya sa kaimbuan. Karang itong muduwa ka sa Ginoo, uban ang kanang
Wala yung salvation sa kinabuhi. Wala kanang ilhon nimo sa ang Dios nga makaayo sa tanang mga balatian siya ang Dios nga mag-atong milagro kanimo kun imo nang tuon ihatag gyud na sa Ginoo kanimo. Ang cancer, ang ductal carcinoma, it turns to benign. Kasi paano ipuwis ang result? Paano inaana ang resulta? Gamhanan ang mga Diyos. Amen? Miraculoso ang mga Diyos. That's why, until now, cancer-free, buhay pa akong asawa. To God be all the glory. 10 years, ito pala, na-enjoy ang kinabuhi. Inana, pagkamatinan-anon, ang ato ang buhay ng Diyos. Iyang i-restore kung ansa nawala sa tuwa. If God gives us hope when we feel hopeless, amen. God repairs what was broken. Even your host pastor, naka-experience po sa usama po sa kay Mrs. Blood cancer, stage 3 to B. Nakita na ko na sa kabipayan tayo. Wala nang kanagwan. Lahit like yun, basta ginawa mo ha. Namatay balatian, namatay mga experience sa kinabuhi, ayaw kawating paglahog. Kaya ang Diyos nakakita sa imuha, ang Diyos naglantaw sa imuha, ang Diyos mamuha sa imuha ang kinabuhi. Amen. Praise the Lord. The tears of yesterday becomes the testimony today. You see, inahakin ang Ginoo. And what you survive today becomes a testimony that will encourage others tomorrow. Muna, every time na ang mga challenges sa kinabuhi, let's embrace it tungkol kay kabalo kita. Once na ayawan kita sa Ginoo, once ihatag sa Ginoo ang mga desires sa kinabuhi, maging testimony ka sa ubang mga tao. Maging testimony ka sa imong iglesia. That's why, ato kasi malipayon na lunay na magpasalamat ngadto kaniya. Then last, number 4. God has opened doors and made a way. Now remember ninyo ang experience sa mga Israelites people diha sa Red Sea. Sa dihang natrap sila, pagikukod sila silang kaaway. Nakaabot sila sa dagat, daplin sa dagat na pula. Sa diha, nakaabot sila din na paglantaw nila silang wala silang tuo, puros bukid. Bukid. Mulantaw sila diha sa ilang unahan, dako kayong lapad kayo na dagat, lalong na tubig. Muningi sila silang luyo na makalaban. Wala sila ay kapalunan. Wala sila ay katuan. Pero nakita sa Ginoo ang ilang kasing-kasing ilang kinabuhi, maski makaingon kita nga na sila ay mga kapagyasan, basti ipakita sa Ginoo ang iyang pagigugma sa mga pinili nga katauhan. Ang ita sa pumagi, gigamit si Moses, pinagis ang sungkod. How amazing ang ato ang Ginoo. Diba? Kung tanawon nimo, wala sila kabalo, nga katunay ang dagat, itong lapad kayo, dagat sila katubangan, maura ito agianan, yung gi-prepare sa Diyos para kanila. Diba? Di man sila katagkak tungod kay kaasma ng bukid. Dili mo sila mubalik dito tungod kay naang makalaban nila. But the Lord, nangita sa pamaagi na makaluwas. Kung kana sa diyang open sa Diyos ang kana nga dalan, walay lain nga makaagi ni anak katulad ng mga katawhan mao ang Israel nga giluwas sa ato ang Diyos. Amen. Christian breakthrough we never expected unsa man. Based sa testimony kanina, adunay trabaho. Dugay ang trabaho pero in a right time gihatag ra gyud sa Ginoo. Adunay mga opportunities ang favor gihatag gyud sa Dios sa tumatagos ang kinabuhi. When God open the doors for you, no man can shut it. Walay makapugong na para kanimo.
Kay para gina sa imuha. Para sa imuha ang kanang panalangin. When God open ang doors for you, no man can shut it. No enemy can steal it, and no circumstances can hinder it. Wala. Muna nga, di ta makingon sa atong mga kauban, siya lagi, dalit na kayo ang panalangin para sa yato. Pero sa dihan, ihatag sa Ginoo kung para di mo iyagi na ihatag. Dili good. Walay, di kita makaingon yung piling ang klase nga blessings, mura magsulat mo lang, para ginasa mo ha. Para ginasa mo ha. Muna nga, expected. Kabalo ko na ang mga great things that God has done sa imong kinabuhi. Pero naapag yun, mo ang mga bot pa ng mga dagong butang ang ipreparar sa Ginoo para kanimo. Amen. God is not done. Greater things are still coming. Greater things are still coming. Greater things are still coming. Sa imong kinabuhi, so, mo nang excited kita kung unsa ang pagkabuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ako sa tinuod lang, wala ko nag-expect ni ani. Ako ang nabot. Marasa lagi sa Ginoo ang tanan. Kanabang nagpuyo ka sa bukid, nga wala kaila dito kauban ang gindi mo, layo sa kabihasnan. Kung naabay ka ng poorest among the poor, kami nagyud na. Yes, makakaon man mi sa unang mga panahon, malipay ang gindi kung makakaon niyo ka ng lamig na pagkaon. Ang lamig na pagkaon sa mga ka ng naay bugas. Kay mga balanghoy, tanang kasi nga pagkaon sa bukid, mo rin ang expression. Pero, kanabang ma-amaze lang yun kita kung giunsa kita sa Ginoo. Kung giunsa ka sa Ginoo pag-atiman, kung giunsa sa Ginoo paghatag sa ato kung unsa man ang ato ang mga kinahanglan sa kinabuhi. In this church, kabalo ko, wala pa ginatapos ang Ginoo sa pagpamuha. Meaning iglesia. And what is our response to God's greatness? Nakatay buhaton, igsoon, nakahimon, nakitay buhaton, sa gihimo sa Dios na tumatamo sa kinabuhi, di lamang ma-experiencehan nato, nga unsa ang gihimo sa ginang pagkakanako, pero dapat nakahimon, dapat nakitay response sa gibuhat sa Dios sa tumatamo sa kinabuhi. Ang kini nga response, dapat, masaman, be obedient to Him. Be obedient to Him. Kaya nga naman, God blesses the faithful and obedient heart. Matinamano ng kita diya kaniya, maurang gina ang susi, maurang gina ang gusto sa Diyos sa tuwa, maurang gina ang response ng gusto sa Diyos sa tuwa, mga kaigsuunan. Nga iyahagi kitang panalanginan. In Deuteronomy chapter 15 verses 5 and 6, inunang kulong sa Ginoo. Kung magtuman kamo, kondisyon. Kung magtuman kamo sa mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, nga akong gihatag karon kaninyo, panalanginan kamo sa Ginoo, nga inyong Dios sumala sa gisaan niya kaninyo. Amen. Kung magtuman ng gid kamo kanunay, dili istagan, dili kuan, basta kanunay lang po sa Ginoo sa mga sugo sa Dios, sugo sa Ginoo nga yung Dios nga ako gihatag kaninyo karon, panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa isaan niya kaninyo. Amen. That is a promise sa Diyos. Kung mangutangan ko sa inyo kalungkutan, kinsay gusto panalangin. Amen. Kinsay gusto mo daw at ugdag ko pag mga panalangin dahil sa mga Diyos. Dagko mga blessing ihatag sa Diyos na ito. Amen. God's desire is to bless us. Maugid na ang plano sa Ginoo. Nakagisip niya, maugid na ang plano sa Ginoo nga iyagi kitang panalanginan kay naman anak kita sa Diyos. Amen. Anak kita niya. That's why gusto niya na ihagi kitang panalanginan. Gusto sa Diyos
ihatag kung unsa man ang para kanimo. Mao kini ang gisulti ni Moses nang adto sa mga katawan sa Israel. Kung magmatinumanon ka, ihatag din sa Diyos kanato. Kung saan ako ang mga pinapangayudan kanila. The attitude that God wants you today, ang attitude na gusto ng sa Ginoo kanato, nga itong ihatag, nga ipakita niya kaniya igsoon, kini bitang willingness heart to give. Amen. Thanksgiving. Kung makita pasalamat sa iya, pagdaig diha sa iya, paghataw himayaan diha sa iya. Ato nga kita di man pwede ang thanksgiving, walang word na giving. Kabalo ko kita tanan, nakadawog kita niya, pila na nakatuig ang mga alaga sa Ginoo, nag-share sa iyang pulong about sa pagpasalamat o sa paghatag. This morning, gusto nyo na ko ipaabot si Muha. God is more interested in your willingness heart to give than your wealth. Why? To kay interesado ang Ginoo kung unsa ang may tabong sa imong kasing-kasing every time ikaw muhatag ngadto kaniya. Every time ikaw mag-worship ngadto kaniya. Sa imong preparation kagabi, sa imong kinsa man gyud ang imong pasidunggan, kabalo ko, siyempre ang ato ang nga Dios. Kumusta ang kasing-kasing? Kumusta yung kasing-kasing sa paghatag diha kaniya? We are always reminded about sa ginatawag na ito nga nanawin niya sa tuwa sa eco-free, ang tithing. Diba? Paghatag diha kaniya. Kanya naman, ang paano ay kinapulo, unsa man, tithing is not simply giving. It is submitting to God in faithful obedience. Atong ikunay kagaling na minsay sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Israel. Kung kamo magmatinumanon, ila na pulong sa Ginoo, ihatag kung unsa man ang ipuhang ginapangandoy. Submitting to God in faithful obedience. Tithing reminds us that everything we have comes from His goodness. Amen. And returning a portion to Him is an act of trust, surrender, and honor our living God. Gikan man sa iyang tanan. Kung unsa may na-achieve karon, gikan din sa iya. Kung kinsa man karon, gikan niya sa iya. Kasi ayaw ikalimti kanunay ang paghatag sa ato ang being na Diyos. When we tithe, we declare that God is Lord over our resources. When we give, we declare that God is our Lord over our plans, over our future. Umaw man ang ato ginapray kanunay. Ipilit nato na maging obedient kay naman. We know the blessings of walking in God's ways. Kaya kung kabalo ka, nasayo na kita, kung unsa ang pagkinabuhi, nga maging magtinunanon diya sa Ginoo, walay rason nga dili ka maging faithful sa paghatag sa ato ang Diyos. Amen. Daghan karon nagasuffer, daghan karon nga mga katawhan na sa ospital. Gina-oxygen. Pero ikaw, pasalamat ang Ginoo, wala ka nakabsan. On time, ang Ginoo na-provide sa mga pagkinanglan. Na-experience naman gano'n mga ni Mrs. Nasayad ko sa Kalambara, year 2000, nagsakto 2002. Pati lisod din sa dalan. Nagabaktas, boses chief, naka-experi siya dito. Lisod tayo ang dalan. Gawas ka lisod ang dalan, pioneer nga simbahan. Offering, pila? 50 pesos. 50% share. Pila ko 25 pesos. So may mapalitan na ako'y anak, nagatas. Plus, si Mrs. Catholic ka siya. Let's say, siyempre, as pastor's wife, orient when it comes to giving. May mga times, wala kami nag-aakaw tithes na po, kahit kung sa'yo malintan, hindi lang siguro malintan, minatuyo lang siguro kahit kulang man malintan, kulang man ipalit, kabal mo sa ibalot sa Ginoo, pero hindi na yung pagkasakit ang bata. Sige lang ito, paborito na kayo diri sa Baptist Hospital.
Pastor, ikaw naman po. Every 15:30. Kaya ang sweldo na ko sa TV for 15:30 man. Makulbaan ko pagkapit sa 14 sa hapon. Magabot ang sweldo. Pero pagkaugma niya ng hospital. Ewan ang Ginoo. Kinahanglan. Disiplinahon ta ka. Ewan ka na. Dili ka faithful. Dili ka obedient. But praise the Lord. So God na adunay evaluation o any problema. Hangtod, gipray din ako nga dili mapagbalik na yung hospital ani. Tinudjod hangtod karon nga nagadko na mga bata wala gid may nagbalik na hospital. Kay ang Dios ihatag ko sa man ang ginadesire namo sa akong kasing-kasing kay naging faithful man sa paghatag. Mao ang gina ang challenge sa ato sa mga amazing things na gibuhat sa Dios kanato. God wants your giving to be important and meaningful. Muna gi-remind kita kanunay sa pulong sa Ginoo in 2 Corinthians 9:7. Kapit ang matapos. Busak kinahanglan nga maghatag ang matag-usa, sumala siyang gusto. Sumala sa imong gusto o dili magsubok o maghuna-huna nga gihugos siya kay ang Dios na higugma sa malipayon nga naghatag. Amen. Palakpakan ito kay Dios. Malipayon nga naghatag ang Dios, higugma sa malipayon nga naghatag. Kabalo ko ang mga members ng church naghatag ng malipayon. Ang mga member ng iglesia naghahatag, sumala sila ang gusto. Wala ginapugos. Wala ka napugos. Dili na ko sayangan kung sa akong ihatag para sa Ginoo. Kaya dapat malipayan kung kasing-kasing. Dili na ito pwede nga, sayang akong ihatag. Dili kita mag-regret. Kana bang, dili dapat malipayan kita. Dapat wala kita na pressure. God, kana bang gusto sa Diyos na ikaw, kung kaingon kita, God wants your giving to be important and meaningful. Give voluntarily. Kaya naman, ang Diyos, iba na yan saan, mahigugmaon sa naghahatag. Give cheerfully, malipayon. Motong ikayo na kung ganyan, dapat wala ka mo nagsubo, dapat naghuna-huna, kanabitang wala mo na pressure sa bagay na naghahatag. Personally, ikaw yun mismo. So, ang Diyos, sabi kayo, muna kung ganina, wala pa siya natapos sa iyong kinabuhi. Napasa ang pagkabuhan ko. God is going to do something great in your life. When you continue sa pag-serve niya sa iya, faithful ka sa paghatag, faithful kita sa pagpangalagad nato sa tubingan Diyos, faithful ikaw hangtod sa pagbalik. May experience nato ang kaanito sa ato ang kinabuhi. In my conclusion, personally, before I end this message, mga kaizonan, recall God's goodness in your life this year. Karang ito'y the great things He has done sa imuha. Kaya ba sa imong kasing-kasing kung sa pangkutang, kung sa ang gihimo sa Ginoo para kanimo. Na makaingon dito sa imong kinabuhi. Thank you, Lord. God saved us. God protected us. God healed and restored us. He opened doors and made a way for us. Today, with a grateful heart, we declare the Lord has done great things for us and we are filled with joy. To God be all the glory. And it is for Him at the Christ.